taga California pala itong kausap ko. Baka ito na yung the one, charot. So, ipagpatuloy natin ang ating kwentuhan kung paano kami nag-meet ni Mr. First time ko dito pupunta sa Target. Guys, kamusta kayong lahat? How are you all? Today, pupunta kami sa first time ko dito pupunta sa Target Morgan Hill. Ayan. Seryoso. So guys, while papunta kami doon sa Target, medyo malayo-layo pa. How many minutes, baby? About 25 minutes. Going there. Yeah. 20 to 25. 20 to 25. Depending on how fast you're going. Yeah, so pag-usapan natin kung paano kami nag-meet ni Habi. So kung through what. So guys, nung nag-meet kami ni Habi, single ako that time. And then it just happened na nag-download lang ako ng mobile application which was called Chatimity app. So I think wala na yun ngayon guys, yung application na yun. Parang chatroom siya na ayan, meron silang mga online topics dyan, kahit ano-ano lang klaseng topics, parang random topics lang siya guys. Tapos nag-download lang ako noon kasi bored ako that time, wala akong magawa sa buhay ko. At saka nag-work pala ako noon sa Palawan, sa Samsung pa ako nag-work dati, so as a sales promoter. So doon ako na-assign sa Palawan, sa Puerto Princesa, pero from Iloilo talaga ako. Tapos yun, in-assign ako doon. Tapos nag-start, nung nag-download na ako noon, may nag-message sa akin, may nag-ano sa akin, may nakatag sa akin. Parang pwede mo yan siya i-tag yung tao dyan kung gusto makausap, or like for example at what username yung ginagamit niya. Tapos yun, nakita ko na ano yung name ko doon. Yung topics is, hindi ko na maalala kung anong topic yun yung pinag-uusapan namin dati. About kahit anong parang random topics lang siya. Tapos hindi rin ni Habi maalala kung ano yung pinag-uusapan doon. Parang about any games or whatever, mga kung ano-ano, personal life, mga ganun. Tapos yun, inano ako ni Habi, mini-sage, parang ganun na nakaano sa pangalan ko. Tapos yun na, tapos nag-start siya una sa akin kung tanong kung bakit ako andon sa chatroom na yun. Sabi ko wala lang, parang bored lang ako. Kaya ako nag-download ng Chatimity para lang maano yung boredom ko. Tapos yun na, doon na nag-start yung pag-uusap namin ni Habi doon. Tapos sabi ko sa kanya kung saan siya nakatira, ganun, what country he is living right now, kind of like that. And then he said that he's from California, USA. Tapos tuwang-tuwa naman ako kasi mula dati pa talaga pag sinabi mong California, 'di ba? Parang sikat siya na sa Amerika. Parang doon yung Hollywood, 'di ba? Sa Los Angeles ganun. Yung mga home of Hollywood sa LA. Kaya pag sinabing California, parang ayan, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, hala, grabe, taga California ito pala itong kausap ko. Baka ito na yung the one, charot. So ayun, doon nag-start kami mag-usap. Sabi niya, nagtanong siya sa akin kung may ibang means of communication kami na aalis kami doon sa chatroom, tapos kung may ibang means of communication na pagpatuloy namin yung contact namin. Tapos ayun, tinanong ko siya kung meron siyang Viber. Tapos nag-start na kami mag-usap sa Viber, nag-exchange kami ng numbers. Tapos yun na, nag-download din siya ng Viber. Tapos ako, kasi meron akong Viber. And then after that, continue na yung pag-uusap namin doon. And then sabi ko sa kanya, doon na lang kami mag-usap everyday. And then sabi niya kung meron akong Hangouts, nag-download din ako ng Hangouts. Tapos nagbe-video chat kami sa Hangouts and Skype, I think.
Parang Yeah, we had Skype. Ganon. We had Skype, right? Yeah. Yeah. So, yun na. Doon na nag-start yung pag-uusap namin every day. And then guys, we started talking that day is, that month is January. And then, time na yun, nag-end yung contract ko sa Samsung. And then, wala akong masyadong ipon. Kasi nga, diba, magkano lang naman yung sahod ko. Parang 10,000 a month. Tapos, ako pa nagbabayad ng boarding house ko doon sa Samsung. And then, nagstay ako ng like a month doon sa Samsung while wala pa akong trabaho. So, parang na-pending yung life ko doon sa Samsung. And then, si Habi nag-offer sa akin na magpadala siya ng pera. Sabi ko, wag na. Hindi talaga ako nanghingi, guys. Tapos, sabi ko, wag na, nakakahiya, diba? Hindi pa naman kami, hindi pa naman kami nagkita, parang ganun. Pero mag-boyfriend na yun kami. Kasi nga, everyday na kami nag-uusap. Tapos, nag-offer siya padalan niya ako. Sabi ko, wag talaga. Kasi, I will make a way paano makauwi sa Iloilo. Tapos, and then, sinurprise niya ako na pinadalhan niya ako ng pera sa Remitly through my, through Facebook. Oy, did you see that? What? Yeah, That guy wanted to go in this lane. Yeah. Yung lalaki dito sa yung habang dito talaga, guys, sorry ha na interrupt. Sa Amerika dapat focus ka talaga pag nagda-drive ka kasi yung mga driver dito parang mga siraulo. Bigla lang sila mag-aano sa lane mo. Tapos kung hindi ka nag-pay attention, madidisgrasya ka. Makakaroon ng wreck kasi they just bypass you. Right? Yeah. Yun sana yung mga Tapos to be continued. Dito na kami sa Target. So, to be continued na lang yung ating story kasi medyo mahaba-aba. At saka, malapit na kami sa Target. And then, later on, i-continue natin yung istorya natin. So, mag-shopping muna kami. Dito na yung Target. First time ko dito. Ang laki. Tingnan natin. Enjoy muna natin tong view. Saka mamaya na natin i-continue. Dito na kami. Pagpatuloy na lang natin mamaya. Wait, inom muna ako. Wait, babe. Yeah. I will drink water first. Okay, love. Ang lamig today. May cold frost warning dito. Oh yeah. May sasakyan pa ng park. Wait ko muna siya na lang lumabas. I go out in that. Yeah. You want to go out this way? Yeah. Hold my bag. Dito ako lalabas. Saway talaga. Sa Amerika lang yan. Kasi parang she parked too close to our car. See, I managed to get out of the car in the driver's seat. Laki. Yung cars. Ito na kami, guys, sa loob ng Target. Ayan. Hindi pa namin alam kung ano yung bibilhin namin. Ayan. Medyo malaking Target na to compare doon sa amin. Yeah, Target's way better than Walmart. Did you see the pants? The pants is down on the mannequin. Yeah. Look at that. Ano nangyari sa mannequin? Parang malaglag yung ano niya. Diba? Ang laki. Super laki niya at linis. Kami magbayad ng groceries and then pina-order pizza. Pizza Hut Express. Mag-order ng frosty. Get it! Pizza Hut takeout. I got a cheese. And I got Cheese pizza and Habi got pepperoni pizza. So, kain muna kami, guys, bago pupunta doon sa sabi ni Mr. na isang store. So, kain muna tayo. While i-continue natin yung kwentuhan. Here's my cheese pizza. Ayan kay Habi. Pepperoni. Paborito niya yan. So, that's it. Ganito yung sitwasyon natin.
Yan, maliit na pizza. Gutom na kami. So, ipagpatuloy natin ang ating kwentuhan kung paano kami nag-meet ni Mr. So, when I was in Palawan, pinadalhan niya ako ng pera na sabi ko talaga wag niya ako padalhan. Pero yun, sinurpresa niya ako, pinadalhan niya ako ng pera through Remitly app, right? Yeah, Remitly. Yan yung pinapadalhan namin every month. Pinapadalhan ko sa yung application, yung money transfer na pinapadalhan ko sa aking parents sa Pinas every month, yung monthly allowance nila. So yun na, pinadalhan ako ni Mr. And then I send it to you connected to your Facebook account. Tapos alam nyo ba guys, nakakalurky pa kasi yung Facebook name na pangalan ko sa Facebook is baliktad. So hindi inonor ng babae saan ba yung Palawan ba yung pinadalhan niya, or Cebuana Lawyer. Kasi baliktad nga ang pangalan ko, hindi tugma sa real name ko na pinadala ni Habi, yung nakapangalan talaga yung name ko nga gamit. Kaya yun, pinalitan ko na naman yung Facebook account ko ng real name ko talaga. Kasi ayoko nga ilagay yung totoong name ko dyan kasi I don't want people to stalk me. Kaya iniba ko yung name ko, binaliktad ko. Tapos pinalitan ko kasi gusto ko makuha yung pera. Yun na naman. Tapos we still continue talking, right? Yeah. So continue pa rin yung pag-uusap namin ni Mr. Almost how many years na? 2 years ata. 2 years. And then I decided to go in Hong Kong to my kasi yung sister ko hindi na siya mag-renew ng contract niya kasi nga walang magbabantay ng anak niya. Nobody gonna watch Nicole. Yeah. When she was little. Yeah. She was like only 3 years old by that time, yung niece ko. Kaya ako yung pumalit doon sa kanya sa Hong Kong for 2 years sa kanyang employer. So hinar ako ng employer niya, and then nagstay ako for 2 years, and then sige pa rin yung ano namin, yung kwentuhan namin ni Habi, yung pag-uusap namin everyday, video chat, kahit busy yan siya. 15 hours yung difference ng time sa California to Philippines, di ba? Then you get mad at me when I go to sleep. Really, and I get so jealous when you hang out with your friends, ha? Yan yung pinakaayaw talaga ng mga apam, guys. Yung pagiging, yung silos ka ng silos na wala namang rason. Kasi nga sila, very friendly talaga siya. Nag-hang out sila sa mga babae nilang friends, yun. Sa mga lalaki nila na friends, parang wala lang. Walang, ano lang. Banding time lang nila. Tapos tayo naman mga, syempre, mag-boyfriend kayo, malayo kayo sa isa't isa, nagsiselos ka talaga, parang ganon. So, naiinis talaga yan si Habi sa akin. Tapos, inaano niya ako. Nag-aaway kami dalawa kasi nga nagsiselos ako sa kanya. I always get jealous, right? When you hang out with your friends. So, yun na nangyari. Nag-Hong Kong ako. Tapos 2 years lang yung contract ko doon, 2 years lang. Hindi na ako nag-renew kasi he decided na. Sinurprise niya ako, bumili siya ng ticket. Uwi daw siya, pupunta daw siya ng Pinas. Yun na, si lola mo. Super excited naman. Kaya hindi na ako nag-renew kasi nga, yung employer ko is magkakaroon siya ng baby. Pregnant siya that time. So, ayoko mag-deal ng 2 bata, no? Ang hirap pa naman ng pag-domestic helper, DH ka doon. Mabait naman yung amo ko, pero 2 bata, guys, grabe, super hyper pa naman ang alaga ko. Little fit. And then I had to get a passport because then I got one before. Tapos first time ni Habi overseas, mag-travel outside the US. So, kumuha siya ng passport niya. So I had to go to Saudi. And then, yeah, he got it was ticket. $100 and something for the passport. And then he got his ticket. Pagdating niya doon, nagstay siya ng 1 month. Tapos yun, after 2 weeks na kinasal na kami, guys. Yun, first meeting namin. Parang hindi naman siya nakakailang kasi 3 years na nga kami nag-uusap, 3 years na kami magnobyo.
Tapos nag-uusap kami everyday, video chat, ganon. Pag may time talaga kami, hindi talaga nawawala ng time kasi nga kahit busy siya, yun, nag-uusap pa rin kami. Ayan, nag-uusap pa rin kami. Tapos si Habi, ano talaga siya, very maalalahanin at saka matulungin. Tapos pinapadalhan niya ako ng pera, ganun, kahit hindi naman ako nanghihinga sa kanya. Sabi ko nga sa kanya kasi wag talaga magpadala. Pero ang tips ko lang sa inyo guys, pag magnobyo pa lang kayo, wag talaga kayong manghingi ng pera sa apam nyo kasi ano yan siya, pangit naman na manghingi ka, magnobyo pa lang kayo tapos hindi pa kayo nagkita, parang ganun. Pero si Habi, hindi, gustong gusto niya talaga tumulong. Maswerte lang ako kasi sobrang bait nito, laging nagsusuporta sa akin kahit hindi ako nanghihingi sa kanya. Right babe? Yeah. Na ano niya. So yun na, kinasal na kami. So continuation na lang, next na lang na story kung ano nangyari. Alright, thank you. Ubusin ko muna tong pizza ko guys kasi pupunta pa kami ng isang store. So see ya sa second episode, charot. Second episode of our LDR story, or yeah, love story. Thank you guys. Bye bye.